Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson makakausap natin. Senator Lacson, good morning po. This is Aljo Bendio, sir. Live na tayo sa DZXL 558. Yeah, good morning Aljo. Sa mga sumusubaybay, magandang umaga rin. Ano pa yun to, sir? Biglaan, iba inaasahan, sir, na ikaw ay magiging pro tempore at mamumuno dito sa Senate Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa manumalyang flood control projects. Ito ba inaasahan po ninyo? May mga change of leadership na dyan sa Senado? Mamaya, magkakaroon ng eleksyon ng mga pagpapalit ng mga chairpersons ng mga komite. Opo. So, siyempre, inaasahan naman yan pag nagkaroon ng pagpapalit ng liderato. Siyempre, yung nasa mayorya, may mas karapatan, sabihin na natin, na mamuno sa mga komite na gusto nila. Ano yan, kalakaran talaga yan. Pagka minorya, parang tawagan namin yung mga latak komite, yun ang pwedeng paghati-hatian sa minority. Opo, may nag-text dito, mapag-uusapan ba daw ang impeachment ni VP Sara dito? Hindi. I don't think so. Hindi namin napag-usapan eh. Kasi nasa Korte Suprema, mayroong pending na motion for reconsideration. So igagalang namin yon. Opo. Ano ang asahan naman ng taong bayan dito po sa investigation in aid of legislation sa manumalyang flood control projects na ikaw na mamumuna sa Blue Ribbon Committee, Senator Ping? Una-una, itutuloy ko lang yung kung saan sila, where they left off, doon ako mag-take off ng investigation. Pero hingi lang ako ng mga ilang araw para pag-aralan lahat yung transcript, yung lahat ng testimonya roon at lahat ng mga dokumentong nasumite para na sa gano'n, nakaready naman ako na mag-preside. Ako naman, pagka ako yung chairman ng isang komite, pinibibigyan ko talaga priority sa akin na yung mga miyembro yung magtanong. Kasi yung chairman, sa aking pananaw, magpipreside lamang at parang siya yung magkukonduktor, ika nga, conductor ng kumbaga sa orchestra, para lang maging maayos ang takbo at smooth yung takbo ng pagdinig. Opo. Marami nagsasabi, bakit ganon? Hindi abogado ang nilagay. Si Senator Ping Lacson ang inilagay dyan at hindi abogado. Yun din ang tanong ko kay Senate President nung sinabi niya sa akin na ako yung mawak ng Blue Ribbon. Sabi ko, hindi ba abogado kailangan dyan? Sabi niya, hindi. Nung senador, nung unang term niya raw, meron na Blue Ribbon na chairman na hindi naman lawyer at saka wala daw sa rules. Kasi kung nasa rules namin na kailangan abogado, hindi ako po pwede ron kasi hindi naman ako lawyer. Opo. Okay. Sinasabi ho dito, politically motivated, ito pong mga pangalang inilabas ng mag-asawang Diskaya, mga mababatas, lalo na lumabas ho doon sa kanilang testimonya sa ginawang pagdinig. Reaksyon niyo po, Senator Ping. Ayoko pangunahan kasi hindi ko pa nakikita yung Hindi ako nakapanood kahapon, hindi ako nakapag-monitor, hindi nga ako naka-attend kasi nga busy kami doon sa paghahanda para sa pagpapalit ng liderato. So halos hindi ko na-monitor yung pangkaganapan kahapon sa pagdinig ng Blue Ribbon. State witness, gagawin daw state witness itong mag-asawang Diskaya. Reaksyon niyo po? Nabanggit ni Senate President, mayroong letter na ipinasa sa kanya na kung saan hiningi yung conforme niya na para ipasok sa Witness Protection Program ng DOJ yung mag-asawa. Pag-usapan namin mamaya kasi hindi namin alam yung punot dulo eh. Hindi kami masyadong parang abreast doon sa nangyari kahapon. So tingnan natin kung pipirmahan niya, i-endorse niya ba o kailangan pag-aralan mabuti. Meron pong independent commission ang bubuin at pirma na lang ng Pangulong Marcos Jr. para mag-iimbestiga din dito po sa manumalyang flood control. Ano pong repercussion nito sa gagawin namang pagdinig ng Blue Ribbon Committee? Wala, magkahiwala yon. Yung sa Blue Ribbon sa Senado, in aid of legislation. Pero kung meron kami makakalat na mga ebidensya doon, ipapasa namin sa Independent Commission. Nag-usap na kami ni Secretary Vince Dizon dyan. Maski yung nauna ko pang privilege speech, pinadala ko na sa kanya yung yung kung ano man yung mga ebidensya na kalap namin doon. At yung mamaya, yung privilege speech ko mamaya, ganun din ang nag-iusapan namin. Sabi ko, ipapasa ko sa iyo lahat para mapabilis yung inyong investigation at yung prosecution para mapanagot na itong mga dapat managot. Kayo ba ay satisfied doon po sa mga pangalang inilabas, mga mambabatas ito at mga opisyal ng pamahalaan na pinangalanan po ng pamilya ng mag-asawang Diskaya? Hindi para sa akin maghusga kung satisfied ako, hindi. Basta sa susunod na pagdinig, dahil ako yung mag-chair,
pag-aralan naming mabuti kung ano ba yung kredibilidad noong mga pinangalanan. Kasi ako, mahilig ako maghanap na resibo. Opo. Kapag merong sinabi, hindi pwedeng sabi-sabi. Kailangan merong backup o kailangan backup talaga ng ebidensya. Opo, babalikan ko lang po yung changes po ng committee chairmanship. Lahat ho ba maapektuhan ho dito? Pati na po si Senador Sherwin Gatchalian? Hindi, mananatili siyang chairman. After all, part siya ng majority ngayon yung bago majority. So, hindi maalis sa kanya yung Finance Committee. Opo. No? Yung mga committee hinahawakan ng nasa minorya, yun ang malamang mapalitan. Hindi naman lahat, pero Okay. malamang marami doon mapunta sa bagong mayorya. So, ibig sabihin yung nasa majority block ho ay mananatili ang kanilang committee chairmanship? Alin yun? Yung nasa majority block ng mga senador, mananatili ba sa kanila ang committee chairmanship? Yung kasalukuyan nilang hinahawakan? It goes without saying kasi wala namang nagbago sa kanila, majority pa rin sila. So irerespeto namin unless gusto lang bitiwan yung ibang komite at kumuha ng ibang komite na chine-chair ngayon ng nasa minorya. Opo, okay. Alright, maraming salamat po, Senador Panfilo Ping Lacson. Good morning po, thank you. Thank you. Good morning, Aljo. Thank you.